Magandang umaga mga mamshi, beses, ladies and red, ating matanda at bata. Naman tayo sa divination talk natin. At bago lahat, salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Dahil sa kanila, patuloy pa rin yung talk natin. At yung audience po natin is yung babae at lalaki na po. Magkasama na po sila, hindi na po separated. Yung educational level, kahit na elementary lang po yung natapos nyo, pwede po kayo dito. Maintindihan nyo po yung pinag-uusapan natin at saka masyadong simple. Para po sa may mga ibang religious orientation, nakafit po ito. Yung ideas po na binibigay ko po is magkatugma po ito sa ibang pananaw sa Islam at sa mga Vedic knowledge. Kaya lang po, minsan, hindi po ako kumukuha ng exact na mga wordings doon kasi hindi naman po familiar yung iba. Pero baka sa future po, gamitin natin as direct na reference po yung sample Quran or yung Vedas, Bhagavad Gita or Bhagavatam or anumang secret writings. So maybe pwede tayong kumuha sa Adigrant po. Basta lahat po ng kasulatan ng mga sadhu po or righteous truth po na tao, mga guru at sharia at saka mga mystic mentors po. Kasali po yan yung mga katuruan nila. Babae po at lalaki. At yung talk po natin is nakabase po ito sa prayer ni Master Price, yung tema po, forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Ibig sabihin po, patawarin niyo po kami dahil nagpatawad po kami ng mga ibang tao na nagkasala sa amin. So, ibig sabihin, yung conditional po ito, mapatawad lang po tayo sa kasalanan natin kung magpatawad tayo. Okay. So, law of spiritual law actually ito. At saka ito rin yung healing process na tinatawag. Ma-heal ka lang kung may isang tao kang hinihil din, tinutulungan. Hindi ibig sabihin ikaw yung magdodoktor. Pero ibig sabihin, pag tinanggal mo yung sama sa sarili mo, dahil sa ibang tao, matatanggal din yung ang supposed to be yung kasalanan na ginawa mo. Kasi ang sin, actually yung tinatawag natin, is parang protection yun ng thoughts ng mind natin. So, as long na andyan pa rin yung protection na yan, andun pa rin yung sin, yung guilt. Anyway, mag-umpisa tayo sa pinaka-main topic natin. Kasi yung last time na pinag-usapan natin is tungkol sa kasalanan ni Eve, which actually, kung titingnan natin sa discussion natin na nakaraan, wala po talagang kasalanan si Eve. Kay Adam po yan. Kaya nga, yung Savior is lalaki. Kasi lalaki actually yung nagkamali. Nagkasala, hindi babae. Ano lang yung babae? Parang vehicle lang siya. So, yun po yung doctrine na hindi mabago-bago. Kasi pag nabago yan, pwede ma-accept yung mga babae sa religious orders po. Pwede sila maging priest, which parang nahirap kong tanggapin. So anyway, explain natin ito dahan-dahan. At saka itong mga topics natin hindi to open sa public. Parang forbidden to na topic na nakakatakot na malaman ng ibang tao. Pero hindi po tayo natatakot sa pag-open ito kasi sa mga learned circles na tinatawag ng mga circle, ng mga association ng mga matatalinong tao, alam nila ito. Kaya lang hindi na nila ma-voice out in public kasi because sa religious pressure o dogma minsan ang tawag dyan, which ang hirap baguhin kasi naging dogma na. Akala mo yung dogma yun ng word ni God, hindi naman po. Wala pong word ni God na medyo yung papuntahan niya minsan is discrimination or bias. Anyway, continue tayo. Yung first na member ng lineage ni Master Christ, si Tamar, sunod si Rahab, sunod si Ruth, at saka sunod si Bathsheba.
ito po yung idea mga Mshibesha sa thread at Timatan sa kabata at saka mga guys dyan na mga Antantol and Dark. Pag-aralan nyo po yung history ng grandparents nyo. Lalo na yung mga grandmothers nyo. Kasi kung hindi nyo po pag-aralan, baka hindi nyo alam yung trending. Alam mo yung mga trend, kahit sa business may trend eh. Kahit sa fashion, kahit sa kung ano-ano man yan, may trend na tinatawag, may sinusunod. So actually, widow at saka prostitute, at saka yung iba almost prostitute sa lineage ni Master Christ bago siya nag-appear. So hindi po honorable yung pinanggalingan. Hindi po respectable na katulad ng iba na masyado silang hindi po. Kasi po hindi self-righteous po yung Godhead po natin. Yun yung idea dyan. Kaya sabi ko last time, lagi kong inuulit-ulit, pwedeng maging saint yung prostitute or maging sadhu or righteous na tao, guru, acharya, at saka mystic mentor. Ito yung hindi minsan dinidiscuss kahit sa mga homiletics kasi ang hirap nitong matunaw sa tiyan. Baka malamang sumakit yung tiyan mo pag nalaman mo ito. Okay, mag-umpisa tayo kay Tamar. Si Tamar po, daughter-in-law ni Judah. Ibig sabihin, si Tamar, asawa ng anak ni Judah. Basta daughter-in-law yung status niya. So, si Tamar, napakaganda pong babae kasi Canaanite to siya, taga-Kinaan. So, alam niyo naman yung mga taga-Kinaan, para mga susi-susi na mga babae. Okay. So, story niya sa Genesis. No, si Tamar, dahil pinagkaitan siya ng father-in-law niya, hindi siya nagkaanak. Pero, andito pala yung susi ng goddess mother kay Tamar. Pag naintindihan natin yung buhay ni Tamar, ni Rahab, ni Ruth, at saka ni Bathsheba, naintindihan natin yung great mother na tinatawag. God in the form of babae. Yan po. So, ibig sabihin, yan din yung tradisyon sa Vedas, yung blessing po nanggagaling sa mga grandparents po natin, especially sa mga babae. So anong tawag kay Tamar sa ordinary na pagkaintindi ng mga tao? Si Tamar po is parang siyang harlot. Harlot po, parang prostitute. Pero yung totoong status ni Tamar is sacred prostitute po siya. So ibig sabihin, nakipagrelasyon siya sa ibang lalaki. Hindi niya naman asawa, widow siya. Kayong mga widow dyan, mag-ingat kayo. Nakipagrelasyon siya, nakipag-coitus siya, na hindi niya naman asawa. At the same time, hindi siya kilala ng lalaki kasi nag-conceal siya, katago. So, naging prostitute siya. Kasi supposed to be, yung babae, makipag-coitus na yan sa husband niya. Or somebody na karelasyon niya, baka mahal niya sa buhay. Okay, doon lang. Pero naging secret prostitute siya. So, ano yung original idea ng prostitute? Yung original na idea ng prostitute po, hindi ngayon. Iba kasi yung idea ngayon, at saka iba yung dati, original, spiritual dati. So, ibig sabihin ng prostitute, to stand in behalf of, siya yung mag-represent. Kaya nga may uso yung dati, yung idea na mistress. Yung wife, hindi siya magkaanak, yung kasunod niya, yung servant niya, yun yung mag-stand in behalf sa kanya. Para magkaanak yung mistress. Ngayon, yung mistress natin is iba na. Yung ibig sabihin dati ng mistress, yun yung wife talaga. O yung mahal ng akala natin ng prostitute, yung mga binabayaran, ibayad, degraded, mababang uring pagkaintindihan. Yung mga laman ng utak ng mga taong wala talagang spiritual knowledge. Yung prostitute dati, or secret prostitute, hindi po yan binabayaran. Ibayan sila. Nag-i-engage lang yan sila sa sexual activity, pero walang bayad dyan. At saka sila, mga spiritually developed, enlightened yan sila. Hindi sila katulad ng iba. So, mali na naman po. Sablay po yung mga nalalaman natin. Okay. So, ito ngayon, pasok tayo. Ang nakalagay po sa Proverbs na pag hinahawakan po natin yung tree of life. Tree of life, hindi tree of good and evil, tree of life. Doon po natin makukuha yung happiness. Paano yan? Happiness pala. Oo. Kasi actually, kahit sa Vedas or kahit sa Quran, yun naman talaga yung pinaka-point, happiness, joy. Oo.
So, mag-ingat kayo kay Joy dyan, ha? Okay. So, ganun yan. So, yung joy o happiness na to, or tree of life, doon yun sa Surat Shabad or sa sacred melody. Sali nyo lang sa melody. Yun yung supposed to be yung magiging fruit niya. So, ito ngayon si Tamar, dahil keeper siya ng secret. Keeper siya. Siya yung taga-ingat ng sacred goddess. Goddess mother. Kaya nga, once na mag-contact ka sa sadhu, katulad ni Tamar, is ma-experience mo yung totoong joy. So, ganun yan. Now, ngayon, ano yung ibig sabihin ng Tamar? Tamar, si Tamar. Tamar, ibig sabihin ng Tamar is palm tree. Palm tree yan. So, yan yung representation ng divine feminine. Meron tayong palm tree dito sa Pilipinas, pero iba yung tsura. Pero yung palm tree talaga na doon sa Middle East, or sa, alam mo na, ito yung symbol ng tree of life. Kaya nga, pang Palm Sunday yata, yun yung ginagamit. Kasi representation yun ng tree of life. Now, ano yung isang ibig sabihin ng another word sa palm tree? Another word sa palm tree is phoenix. So, alam niyo naman yung phoenix sa myth, masusunog yan siya, mabubuhay ulit. Yan yung phoenix. Parang ibong adarna, yung style niya yata. Okay. So, sa tree of life, yung duality na tatanggal po. So, ngayon, si Tamar, which siya yung representation ng goddess, mother god, goddess. Siya yung source ng life na unite niya yung opposite, yung masculine at saka feminine energy. Yan yung pag-create, yung kinire-create yung tao as masculine and feminine. Hindi po man and woman, masculine and feminine. Later na lang yung man and saka woman. Kaya nakako-confuse minsan tayo. Okay? Ano yung sacred animal ng tree of life? Or guardian spirit niya? Kasi sa mga spiritual practice, may mga guardian spirit. Ang guardian spirit po is snake. Okay. Siya yung protector, animating energy. So, ibig sabihin, no? Nung na-tempt si Eve, actually hindi yun. Nagbukas yung guardian spirit ng tree of life. Ganon yun. So, gusto niya sanang i-open kay Eve yung idea, pinaka-idea. Ang nangyari, kaya nga sabi, they became one of us. Naging katulad na sila, naging gods and goddess na si Adam at saka si Eve. Anong nagkamali sa kanila? Yung magiging critical nila sa bawat isa. Tama sana yung ginawa ni Eve. Kaya lang alam mo naman, hindi ma-take ng mga lalaki yung spiritual energy ni Eve. Kaya sinisi siya, which actually walang kasalanan si Eve. Ang naging kasalanan po dyan kay Adam po. Hindi niya matanggap-tanggap na nagkamali siya, sinisi niya si Eve. Kasi to think of it, alam ni Adam yung itsura ng fruit. Hindi ba? Si Eve alam niya rin bakit tinake nila, ang nagkamali sila, nagsisihan silang dalawa. So, ito po yung Ma'am Shibeshi Ladies Red, dati matanda, kabata, handsome, tall, and dark. Guys, yan, mag-ingat kayo. Huwag po kayong magsisihan. Lalo na po kayong mga guys yan. Huwag niyo pong sisihin yung mahal niyo sa buhay. Yung mga girlfriend niyo. O yung wife niyo. Huwag niyo pong sisihin. Kasi iyan po yung trap na mag-separate yung tree of life, masira yung tree of life kasi unity of the opposite yan, parang symbol ng Tao. Okay, so yung sacred prostitute po, siya yung instrument ng force vehicle ng goddess. So ganon din, pero ngayon nagiging yung mga guro is nagiging mga sadhu is puro lalaki kasi akala nila yung vehicle is lalaki lang po. Hindi po, vehicle din po yung babae. Parang mortal instrument sila. Okay. So, ginagamit po, ang sila is
maging instrument sila sa isang sacred na ritual na ma-unite nila yung eros na energy at saka yung spiritual agape na unite po nila. Hindi po split yan. Siya yung narcissistic na energy po na minsan tinatawag natin masama. Hindi po yan. Base starting energy po yan. Nag-uumpisa siya. Kailangan mag-evolve siya into spiritual energy. Agape. Kaya lang, bakit siya naging masama? Dahil napunta siya sa porneia. Hindi siya dapat mapunta sa porneia. Wala po siya dapat na material value. Worldly. Hindi po dahil sa roses are red or ano. Pera, bahay, sasakyan, wala po yan. Ganon yan. So, ang sacred prostitute, or katulad ni Tamar, yung daughter-in-law, siya yung magiging way na ma-experience mo yung spiritual na goddess. Yung mga male din, sila din yung way na ma-experience yung Godhead. Kaya nga, kung titingnan nyo, yung yung highest po na realization, hindi po yung realization ng Godhead po. Realization po ng Godhead in the form of goddess. Kaya nga may sa practice sa Vedic literature, ang pinakamataas po na level, hindi po lalaki, babae po, in the form of Radharani. Siya yung pinakamataas po. Wala na pong mas mataas sa kanya. Kaya nga, guarded, closely guarded na secret yan. Yung secret ni Radharani. Or ng goddess mother. Hindi mother na parang nanay. Hindi. Parang kasi siya sa kanya nang galing lahat. So, yan din yung secret po ng Song of Songs ni Solomon. Kasi ino-offer po yan sa babae, hindi po lalaki. Hindi po yung center ng Song of Songs, lalaki, babae po. Ganon po yan. Kaya nga yung nakakaalam ng secret ng Goddess Mother, na katulad ni Radharani, very mataas po. Sila yung topmost na mga devotees. Rasika Bhaktas ang tawag sa kanila. Okay. So ngayon, paano nangyari? Naging widow si Tamar. Yung babae po, magiging widow lang yan siya pag hindi ma-unite yung opposites, feminine at saka masculine energy. Meron pong type ng astrological calculation po na makikita kung nag-split yung energy mo o hindi. At paano siya ma-unite. Hindi po familiar yung iba dyan, pero meron yan. So, yung unity of, ng spiritual energy, na ito yung Goddess Mother, andyan po yan sa tarot cards. Once na na-master mo yung feminine energy, yung divine energy po, yun yung queen. Equal po yun yung level ng queen at saka king. So, ibig sabihin, pag yung tarot card po, hindi po mas mataas yung king sa queen. Hindi. Same level, nauna lang po yung queen. Ibig sabihin, kailangan mo munang ma-master yung feminine energy para maintindihan yung masculine energy. Ganon din po yun sa page na card at saka sa sa prince or jack na card or princess na card. Ganon yan. So kailangan mo mag-start sa feminine energy. Hindi po yun ang nakita ng iba sa pag-read ng tarot card. Sa karoon nila palang alam mo na naka-order, hindi po yan yung ordering. Principles po yan. Ganon yan. So ngayon, nagkaroon ng widowhood kasi nag-split yung energy. So, kahit na yung isang babae, married siya, magiging widow yung labas niya pag hindi siya ma-unite sa masculine spiritual energy ng lalaki. Same din yung lalaki, magiging widow siya pag hindi siya na-unite sa feminine spiritual energy ng babae. Ganon yun. Ganon yung story po ni Tamar. Ni-unite niya po kasi na-widow siya sa dalawang anak. So, instead na doon siya dumaan kasi na-deny siya sa last na son ni Judah, doon siya dumaan kay Judah para ma-unite yung father at saka daughter na energy. Which inulit po yan sa story ni Mary the Great. Father at saka daughter.
Ganon yun. So, ang daughter, naging mother later on. So, ganon yan. So, ibig sabihin po, yung mahal nyo po sa buhay, kayo mga handsome, tall, and dark na guys, yan. Whether girlfriend mo yan, or whether wife mo yan, sa start po, daughter po yung role niya. That is why sa Vedic literature o sa ibang culture, hindi po tumataas yung pagka-understanding ng yung perspective po sa babae para siyang daughter. Yun yung pag-iingat sa kanya. Kaya minsan, yung mga daughter na matigas yung ulo. Minsan naiinis ka na gusto mo na iuntog pero wala ka rin magawa. Kasi yun yung hero's journey nila from daughter to mother. Ganon yan. Yan yung key po ng tarot cards which sa Torah kinuha. From daughter to mother po. Yan. So, kailangang dumaan siya sa transformation. So, yung mga daughter, minsan, matigas yung ulo niya, rebellious. Minsan, ayaw makinig, ayaw magpaturo. Ganon talaga yan. Kasi yun yung stage niya. Kailangan niyang mag-pass sa stage ng daughter. Kailangan niyang ma-align siya sa spiritual energy ng father. Mag-guidan siya ng ayos hanggang siya, maging mother po siya. So, si Tamar, dahil great mother siya yung sacred prostitute, ginamit ng great mother, ng mother god. Kaya siya nag-represent. Ngayon, mother na siya. Once na mag-represent ka ng divine energy, mother tawag sa iyo. Hindi ka na po daughter. Ganon yan. So, ang rulership or ownership, hindi yung pag-ari na parang gamit, is from father to husband. Ganun po yan. So ngayon, may mga ideas ito na tungkol sa perfume, tungkol sa veil. Ano yan? Kasi ano yan hidden energy. Yung prostitute, i-open mo yung spiritual energy. Yung widow is na-close yung spiritual energy. Kaya hindi nga siya, mahirap i-open yung mga spiritual energy na yan. Kasi pag undevelop yung babae, kahit may mga anak pa siya physically, pwede siyang mag-remain as daughter. Kasi hindi pa siya nag-mature spiritually. Hindi pa siya pwedeng gamitin as vehicle ng goddess mother. Kaya nga hindi pa po matawag na woman siya or hindi pa po siya matawag na man pag hindi pa siya king or queen or vehicle ng divine energy. Mother sa babae, father sa lalaki. Kaya nga yung connection ni Master Christ as Sadhu is a father kasi male siya. Ganon yan. So ngayon, ang part ito is napaka-demanding po na maging sacred prostitute. Okay. Iba yung prostitute na sinasabi sa Revelation. Para sa lalaki yan. Kasi mahilig silang mag-divorce ng mga babae. Bago-bago yung babae. Wala commitment. Very demanding po yung role ng goddess mother po sa isang tinatawag na sacred prostitute sa mga babae. Kasi grabe yung commitment na kailangan. Very active ka sa involvement. Kailangan maging instrument ka. Maging servant ka. Ang status nito is parang yung Rasika Bhaktas nga. Napakataas yung level nila. Hindi sila basta-basta. Kung sa mga spiritual order, pasanyasi yung order nila, napakataas po yung level. Hindi po. Hindi lang po nag-assume ka, nag-take ka ng social na status, na may damit ka, ito yung pangalan mo. Hindi po. Divine energy po yan. Pag hindi ka po instrument ng pure energy, katulad ng mga sadhu, nandun yung Shurat Sabad, or sweet melody sa kanila, sila yung living vessel nila. Babae man o lalaki, sa case ni Tamar, babae, hindi po. Child po yung tawag sa iyo. Bata po, kahit anong gawin mo. Kasi hindi mo kayang i-channel. So, iba-iba yung levels, may iba't ibang levels siya. Pero,
ano, yung mga levels na to is sa intensity po ng unity po ng tree of life. Ganon. Kung nasira si Adam and Eve, tandaan nyo, nasira si Adam and Eve. Dahil po, nagsisihan sila. Yung critical thinking, self-criticism, yung, yung guilty feeling, sabi nila. Shame. No sa self. Hindi po. Tandaan niyo po, instrument si Tamar. So, wala siyang shame sa ginawa. Hindi siya shameless. Naging instrument siya ng divine energy. So, hindi po madali yan. So, kaya po mga ma'am, Shiba, ladies, red. Ito po yung end or goal nyo. Maging instrument po kayo ng divine mother. Yung mga lalaki po, maging instrument ng Godhead. Hindi po madali. Kaya nga yung pinaka-ideal na position, it's yung mga may agape or pure devotion or mga tinatawag nating rasika bhaktas. Hindi po madali yan. Yung life ng mga sadhu po, righteous, truthful na tao, guru acharya at saka mga mystic mentors, hindi po madali yan. So, ang kailangan po is buksan po natin yung veil natin. Kaya nga, pinunit ni Master Christ yung veil para i-reveal yung katotohanan. Tayo po, hindi po tayo ready na ipunitin yung veil na yan. Kaya magkaroon tayo ng unity muna. So, yung mga babae, maging united muna sila of the same consciousness ni Tamar at saka yung 4 grandmothers. Tayo naman is maging one in consciousness tayo kay Master Christ. Or one in consciousness tayo lahat sa sadhu. Yun yung tinatawag na satsang or sadhu sangha, association sa mga sadhu or righteous truthful na tao. Or guru acharya at saka mystic mentor. Pero hindi po ito madali unless na may dedication ka at saka commitment. Yung iba is konting problema lang. Wala na yung dedication nila. Hindi natin kasi wala naman talagang hindi naman na-orient tayo na maayos. Napakababaw. So, pag nasa victim mentality ka po, madali pong i-give up yung pag-nurture ng Shurat Sabat or Sweet Melody. Sali nyo sa melody. Yung agape. Mananatili po tayo sa eros or narcissistic na pag-iisip. Kailangan pong mag-grow tayo sa tulong din ng mga sadhu. Ganun po. Kasi pag victim mentality tayo, yung nakikita lang po natin, nakakaawa naman ako. Wala nang taong naawa sa akin, wala nang mag-love sa akin. Hindi po yan. Victim mentality po yan. Wickedness ang tawag dyan. So dapat yung nakikita mo lang po is yung Shurat Sabat or Sweet Melody. Ito yung tinatawag nila na agape. Ito lang yung nakikita. Otherwise, hindi ka mag-grow as a woman or as a man katulad ni Adam and Eve. Tandaan po natin, perfect po yung status nila. Ibig sabihin, kahit anong galing ng isang babae ngayon, hindi po niya kayang abutin unless na magiging totoong woman siya, vehicle ng Mother Goddess, or magiging totoong man, vehicle siya ng Godhead. Hindi po pwedeng mag-mature po. So, mananatili ka pong bata. Kaya nga sa maturity level, kahit puti na yung buhok mo, bata ka pa rin. Kasi victim mentality po yung pag-iisip mo. Hindi ka attuned, hindi ka at one. Ito yung hero's journey mo. Maging at one ka with Godhead. Kung lalaki ka, masculine energy, or male energy. Kung babae ka, goddess or female energy. Ganun po yan. Yun yung totoong meaning talaga ng mga suit sa tarot cards. Yung evolution ng spiritual consciousness ng tao. Saan ka napapasok yung Grand Arcana or Greater Mystery? Yung ibang tao, akala nila napakadali. Memorize ka lang dyan, magbasa-basa ka. Hindi po. Hero's journey po yan. Bihira sa atin yung
nag-evolve mula sa bata hanggang sa mag-man at saka woman. Bihira. Akala mo dahil marami kang pera, ha? Woman ka na. Man ka na. Hindi po. Akala mo, dami mo. Hindi po. Tandaan po natin, perfect po si Adam at saka si Eve. Ha? May na-overlook sila sa practice nila. Ang pagiging fault finder nila. Ang dami lang nakikitang kapalpakan. Self-righteous sila. Yun yung pinapresent ni Master Christ sa New Testament. Ang lahat po ng mga na-encounter ni Master Christ, except sa nahilya ng mga tao, nag-follow sa kanya, mga self-righteous po yan. Lagi po silang may tama na sinasabi nila. Ganon yan. Tama ka na lang palagi. Ikaw lang na yung correct. Alam mo yan, self-righteous. Pupunta ka sa neighbor mo, magkakwento ka sa pagiging self-righteous mo. Alam mo kasi si ganito yan eh. Mali na application po yan ng pagmamarites. Yung pagmamarites po dito sa Federasyon ni Marintes ay yung pagmamarites ng tama na ginagawa ng Godhead po. Hindi po yung may tama yung mga laging hindi po yan. Immaturity po yan. Ibig sabihin, hindi mo ma-achieve yung final na level ng practice mo po sa hero's journey. So, sa story ni Tamar at saka ni Judah, kailangan mo ng pledge. May pledge ka. Ito ngayon papasok yung seals ni Solomon. Ito rin yung seals na alam ni Master Christ. Kailangan may pledge ka. Yung pledge, ito yung magiging seal ngayon. So, yung ginamit na seal dito is yung signet ring, which walang pirma dati. Signet yung ginagamit. Yung ring, stamping pad. Yung bracelet niya, at saka yung staff niya, which actually yung function niya is, yung papel niya is parang rod. Okay, so mga spiritual energy ito na symbolism. Pero ganon yan sa Islam, merong ring. Sa Sikh, merong bracelet. Sa staff, yun yung ginagamit yung mga sannyasis. So, ito yung mga, mga pledge, actually. Pero, anyway, hindi to physical, pero ginagamit ng iba na parang physical. Hindi po, spiritual po yan. So, pag mag-unify mo yung self mo, mga handsome, tall, and dark na guys yan, sa partner nyo, or baka wife nyo, may pledge yan, may something na ibibigay ka sa kanya. So, ngayon, after na makuha ng babae, dahil naman siya, instrument naman siya ng goddess, ibabalik niya yung energy sa'yo. Kasi hindi pwede yan. Na hindi niya ibalik. Masisira po yung babae dyan. At ikaw rin lalaki, masisira ka rin. Ganon yan. Parang may something na dito pumasok yung idea po ng marriage. May something na binibigay ka. Ganon yan. So, ang result po, ng pagiging ma-unite ka sa sacred goddess or goddess mother, meron pong creativity na nangyari. Yung tree of life na result. Sometimes, minsan, ito yung may nangyayari is makaproduce ka ng isang magandang libro, which sometimes yung tawag natin is Bible or Scripture. So, yung iba dyan na nagamit nila ng maayos yung divine energy ng sacred goddess. Dahil naging sacred prostitute sila, nakasulat sila ng mga book na very unique talaga in itself na hindi mo makikita sa iba. O minsan may nagagawa sila na project. Ito yung sa story, sa Bible, ito yung tabernacle. Minsan may mga nagawa silang project na parang unique sa history. Or nag-evolve yung consciousness nila from child into woman or man. Ganon po yan. Ito yung effect ng uniting with the sacred goddess. Ito yung book of life na tinatawag nila. Pero hindi ito ma-accept ng mga religious institutions natin na na-distort din yung idea ng dogma. Kasi pag ganun, ang hirap. Ito pa naman yung pinakaayaw ng iba, ma-dominate sila ng kasalanan ng babae. Wala kasalanan yung woman dito. Distorted na idea po. Kasi ang may kasalanan po, yung lalaki, si Adam. So, kayo mga mamshi, beshes, ladies, na rin natin matanda sa kamata. Pag naghanap po kayo ng partner po,
kailangan man po na-develop yung spiritual energy niya. Pag hindi po develop yan, magiging widow kayo nang wala sa oras po. Magkakaroon ng divorce or spiritual divorce. Magiging widow. Mahihirapan po yung lalaki na mag-restore ulit ng energy niyo. Kayo din po mga lalaki, magiging widow kayo. Hindi po kayo ma-unite sa spiritual energy ng Goddess Mother po. Kasi yung babae po, hindi na siya instrument ng Goddess Mother. Ganon po ito. So, walang tree of life. Magkaroon lang tree of life pag na-unite yung energy na yan. Yun yung symbolism. Meaning ng pure bhakti talaga na nagiging isa si Krishna at saka si Radha. Ganon po yan. Napakataas po na level yan. Hindi po yan basta-basta na ma-achieve. So, kayo po mga handsome, tall, and dark na guys yan, pag pumili po kayo ng partner nyo, labidab nyo yan, or wife nyo, or ano man yan, piliin nyo po yung sacred prostitute na unify niya yung spiritual at saka yung sexual energy niya, yung eros at saka agape po. Nasa tamang posisyon po sila. Hindi na worldly na prostitute. Ganon po yan. So, makikita nyo dito na hindi po ini-encourage yung abortion na idea. Kasi, pag hindi po, wala pong spiritual na fruit, wala rin pong physical na fruit yan. So, ngayon, may mga babae na ayaw nila mabuntis, or may mga lalaki ayaw nila mabuntis yung girlfriend. Widowhood po, yan yung hinahanap. Hindi po kayo pwedeng gamitin ng Sacred Mother or Godhead as instrument po ng spiritual energy po. So, bahala kayo. Yan naman yung choice nyo. Matatalino naman po kayo. So, ganun po ito. So, hindi na po tayo magpatagal. So, yung babae po na naging woman, stage of womanhood, na naging instrument siya po ng Goddess Mother, consecrated po yan sila. Parang Nazirite. Hindi lang po lalaki yung Nazirite babae. So, mahaba yung buhok, covered yung katawan, minsan black yung ginagamit nila. Naka-veil po yan sila. Ganon po yan, consecrated po. Ginagamit po yan sila ng divine. Kahit na anong ginagawa nila. So, walang fault yung babae. Sa lalaki yung fault. Okay. Ganon yan. So, unity po yan ng both worlds. Dalawang mundo. So, ganon po yan. Ng masculine at saka feminine. Yun yung tree of life po. Pero, sige lang po. Minsan po kasi, sabi nila matagal na po yung Bible. Scripture. Makaluma po. Wag na po nating sundin. Wag na po nating i-respect yung hindi nila alam. Hindi po sila makaroon ng unity. Hindi po nila maintindihan yung totoong idea ng forgiveness. Kailan mo i-forgive kasi isang tao para ma-unite yung energy na yan. Hindi po nila maintindihan yung tinatawag na peace of mind. At saka hindi po nila ma-attain po yung love of God. Kasi hindi nila na-recognize yung role ng mga sacred prostitutes o yung mga babae. Kaya kung titingnan mo, parang pangit yung yung role. Kasi si Krishna, to think of it, may wife siya. Si Radharani, hindi naman niya wife. Hindi niya wife si Radharani. Ganon yun yung niya, symbolism. Pero hindi masama. Kasi pinapakita nila kung gaano ka-importante na dapat yung babae is maging instrument siya ng divine goddess po, which si Radharani. Na maintindihan na kung ano kalalim yung pure love na tinatawag. So, anyway, dagdagan na lang po natin. Pinaiksi ko po ito kasi masyadong mahaba po. Tandaan niyo lang po, daughter yung role ng babae. Until the time na maging instrument siya, mag-represent siya ng Goddess Mother, hindi po siya maging woman. Ganyan po yung stages sa suit ng tarot cards, minor arcana. Minor pa lang yan pero hindi yan madaling ma-master, ma-achieve.
Saka pa papasok yung pag naging king at saka naging queen yung babae. Saka pa papasok yung major arcana. Hindi po yan basta-basta mapasok. Akala ng iba napakadali po. Hindi po. Hero's journey po yan. May atonement po na papasok diyan. Ha? Apotheosis ng father at saka mother. So, kung i-take natin as absolute yung knowledge ng scripture po, karamihan po sa atin mga bata, nagpe-pretend na mature, na adult, or man or woman. Kadalasan sa atin mga bata. So anyway, enjoy naman tayo kasi mga bata naman tayo. Ituloy-tuloy lang po natin yung mga immature nating ugali. Hindi po tayo marunong mag-forgive, hindi po peace yung habol natin, hindi po agape or love of God yung habol natin. Baka pera, sasakyan, bahay, o kung ano-ano man dyan, achievement, honor. Alam mo ganun. Sige, escape lang ng escape. Maging victim mentality lang po. Mag-enjoy lang po tayo muna sa victim mentality. Hanggang sa dumating yung end ng buhay natin, saka ma-realize natin na victim mentality pala yung pinapractice natin. Hindi po, way ni Tamar po, yung sacred prostitute po. Which siya yung naging way para mag-appear si Master Christ, yung Sadu. Ito po ang isang example ng prostitute na dahil sa kanya po, yung tinatawag nating Savior sa Christian world is nagpakita. Thank you po sa time nyo, mga Ma'am Shibe, si Lady Red, ate matanda at kabata. Sana po may napulot kayo sa susunod muli. Thank you at bye-bye.